Kabanata 6661. Ga, si Soichiro, na nasa himpapawid, ay umubo ng isang subo ng dugo. Itinapon siya na parang ragdoll at nauntog sa dingding, at nagkaukit ang hugis ng kanyang figure. Dugo ang tumulo mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig, at bumungad sa kanyang mukha ang isang pagkagulat na mga ekspresyon. Pagkabigla, pagkalito, at hindi paniniwala. Hindi makapaniwala si Soichiro na natalo siya ng ganoon kalinis. Napuno siya ng panghihinayang, sakit, at kawalan ng kakayahan. Hindi niya inasahan na sa kabila ng pagpupersige sa Demon Bane, ang ancestral armor, at ang exoskeletal frame, ay matatalo pa rin siya kay Harvey sa isang tama. Sa oras na ito, biglang may napagtanto si Soichiro. Ang kanyang ama ay malamang na hindi namatay sa isang pananambang. Ang lalaki ay talagang natalo kay Harvey. Harvey, ikaw, may gustong sabihin pa si Soichiro. Ang ingay mo. Sinampal ni Harvey si Soichiro ng walang pakialam na ekspresyon, at pinalipad ang lalaki sa ere. May malakas na tunog, at umikot ang ulo ni Soichiro sa gilid. Ang itim na dugo ay tumulo mula sa kanyang bibig, at siya ay nasa pintuan ng kamatayan. Tinalo niya si Soichiro sa isang sampal, at napatay din niya si Soichiro sa isang sampal. Ang isang bahagi lamang ng kapangyarihan ni Harvey ay nakakatakot na hindi mapaniwalaan. Nagkaroon lamang ng katahimikan. Hindi mahalaga kung ito ay ang mga islander o ang mga tao mula sa bansa H. Wala sa kanila ang umasa sa resultang ito. Si Shingan, Aya, at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Wala silang masabi, at puno ng gulat. Hindi lamang dahil namatay si Soichiro ng malinis na kamatayan, ngunit ang pinakamahalaga, ito ay dahil sa kapangyarihan ni Harvey. Maaari nilang ikatwiran sa kanilang sarili na ang pagkatalo ni Shouta at Nobita ay dahil tinambangan sila ni Harvey. Gayunpaman, natalo pa rin niya si Soichiro sa taas ng kapangyarihan sa isang tama lang. Maaaring ipaliwanag nito ang napakaraming bagay na hindi makatwiran kanina, at masyado siyang nakakatakot. Ang lahat ng mga elite mula sa kabilang paaralan ay hindi maiwasang huminga ng malalim. Ang pinuno ng Abituway, si Shigeki Matsuda, ay naniniwala na sa lahat ng tao mula sa 6 na paaralan, siya lamang ang makakapatay kay Harvey sa pinakamaikling panahon na posible gamit ang kanyang buong kapangyarihan, upang mabawi ang dignidad ng mga taga-isla. Imposible, hindi siya maaaring maging ganito kalakas. Nagulat si Layton at ang iba pa. Tumanggi silang maniwala na ang isang tulad ni Harvey ay umiral sa mga kabataan sa bansa H. Hindi sila makapaniwala kahit na ito ay lumitaw sa kanilang mga mata. Kasabay nito, kinuha ni Harvey ang Demon Bane Sword gamit ang kanyang paa at hinawakan ito. Dahil ang bagay na ito ay kailangang makatikim ng dugo sa tuwing ito ay nahugot, sa palagay ko ay gagamitin ko ang mga demonyo mula sa Island Nation upang mabusog ang gutom nito. At pagkatapos, itinuro ni Harvey ang Demon Bane sa lahat. Sino pa? Kalmado ang tono niya, pero parang nakatingin siya sa buong Island Nation martial arts community. Lahat ng swordsman mula sa Island Nation ay hindi maiwasang manginig habang nakatingin sa kay-abangan ni Harvey. Gayunpaman, hindi nila matanggap na ang kapangyarihan ni Harvey ay talagang mas nakakatakot kaysa sa naiisip nila. Nang sa wakas ay nagawa na nilang proseso ang nangyari, ang mga elite ng Shindanwei ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at umungal, walang hiya ka. How dare you kill Soichiro? You deserve to die. Sa Shindanwei, ang pagkabigo ni Soichiro ay nangangahulugan na ang reputasyon ng Shindanwei ay ganap na nadungisan. Dati, ang Sword Saint ng Shindanwei, si Akio, ay natalo na ni Harvey. Madali din niyang natalo ang demonyo ng Shindanwei, at hindi nila masabi kung totoong patay na si Soichiro. Kahit anong tingin nila dito, gusto na silang bunutin ni Harvey. Ang mga disipulo ng Shindanwei, na natupok ng galit, ay nagkatinginan at umungal. Hinugot nila ang mahabang espada sa kanilang baywang at sumugod sa entablado. Halatang gusto nilang patayin si Harvey ng magkasama, dahil sa kanilang galit. Mga tanga, humakbang pasulong si Harvey. Basagin.
Nabasag ang mga tiles sa lupa at agad na binaril sa lahat ng nasa paligid nila. Bawat fragment ay parang isang bala na pumutok sa gabi. Arg! May mga hiyawan, at sa isang iglap, karamihan sa mga elite ng Shindanwei ay bumagsak lahat. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga palso o sa kanilang mga tuhod. Bagamat hindi sila nawalan ng buhay, karamihan sa kanila ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Hindi niyo ako kayang labanan ng mag-isa, at hindi niyo ako kayang labanan sa isang grupo. Kalmadong sabi ni Harvey, at naglabas ng paper towel para panasan ang Demon Bane. Dahil lalabanan mo ako sa isang grupo, dapat mong gamitin ang lahat ng mayroon ka. Oh, ito ba ang lahat ng mayroon ng Shindanwei? Kung ganoon ang kaso, ang masasabi ko lang, ang Shindanwei ay talagang wala. Isa sa 6 na paaralan ng Island Nation. Ha! Hamalakhak si Harvey. Habang siya ay nananatiling kalmado, ang kanyang mga salita ay tumulo ng panunuya. Para itong invisible na sampal na tumama sa lahat ng Islanders, at mas lalo nilang kinasusuklaman si Harvey. Mga tanga, Harvey, iniisip mo ba na ikaw lang ang makakaharap sa Island Nation? Sa oras na ito, lumitaw ang isang lalaking may biguti na nakasuot ng tradisyonal na damit na onmyoji at umakyat sa entablado. Pinikit niya ang malamig niyang mga mata. Nang makita siya ng mga taga-isla, huminga sila ng malalim. Siya iyon, si Takumi. Isa sa mga batang elite mula sa 5 royal families. Hindi ko inaasahan na kahit siya ay hindi maaaring umalis. Ang iyong martial arts ay wala sa akin. Ngumiti ng malapad si Takumi. Sa harap ng mga tunay na elite, kulang pa ang kaunting kaalaman mo. Tuturuan kita ng leksyon ngayon, na laging may mas hihigit sa iyo. Hindi mo kami mapapahiya ng walang kahihinatnan. Gumawa ng hand seal si Takumi at iwinagayway ang kanyang manggas. Lumipad ang mga paper crane mula sa kanyang malawak na manggas. Ang mga puting crane ay umaaligid sa himpapawid habang sila ay nagpapakpak ng kanilang mga pakpak na para bang sila ay buhay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng yin-yang teknik ng Island Nation. Ang Dream of Cranes. Lumitaw ang madilim na liwanag sa mga mata ni Takumi, at maging ang mga paper crane ay nagsimulang kumurap. Biglang noindang ang sentido ni Harvey habang nakatayo siya sa entablado. Ang kanyang kapaligiran ay naging baluktot, at ang kanilang mga distansya ay papalapit bago lumayo muli. Nagsimulang lumutang si Takumi sa himpapawid, at iniunat ang kanyang mga kamay, tila isang Diyos. Unti-unting sumisikat ang araw sa kanyang likuran. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at kumunat ang noo. Hindi niya malak ang posisyon ni Takumi, na parabang kinaladkad siya ni Takumi sa ibang mundo. Isang hindi nakikitang aura ang tila kumalat sa paligid niya, na nakakadena sa kanyang laman. Hindi siya makagalaw kahit gusto niya. Ang yin-yang teknik ay talagang nakakatakot. Kahit si Ivan ay nararamdaman kung gaano kalakas si Takumi. Siya ay likas na nagsabi, mag-ingat. Tumango si Harvey at pumikit. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mga pandama ay nagsasabi sa kanya na ang buong espasyo ay nababaluktot pa rin. Para siyang nahulog sa isang malalim na bangin. Ha! Iyan lang ba ang mayroon ka? Kasabay nito, lumitaw ang figure ni Takumi sa likod mismo ni Harvey, na may hawak na silver na punyal. Pinitik niya ang kanyang daliri at ibinato ang punyal. Sumipol ang punyal habang lumipad palabas, at sa sandaling ito ay pinakawalan. Ito ay nagbago sa maraming dagger at inatake si Harvey mula sa lahat ng direksyon. Biglang nagmulat ng mata si Harvey at pinitik ang daliri. Klang! Ang pilak na punyal ay nahulog sa hangin at, sa isang katok, ay ibinaon sa kisame na hindi gaanong kalayuan sa kanya, at bahagyang nanginginig. Kasabay nito, ang kanyang kapaligiran ay bumalik sa normal, na parang hindi ito nabaluktot. Nawala ang mayabang na ngiti sa mukha ni Takumi, at napalitan ng pagkabigla. Paano ito posible? Ginamit niya ang pamamaraang yin-yang ng Way of Wood. Hindi lang si Harvey, kundi maging ang Sword Saint ng Island Nations ay hindi makatakas sa pamamaraang ito. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Harvey. Hindi lang niya naiwasan ang kanyang nakamamatay na pag-atake, ngunit pinaalis pa niya ang teknik.
Ito ay lampas sa imahinasyon ni Takumi. Nagsimulang bumalot sa kanya ang takot. Ang yin-yang teknik ay talagang napakalakas, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumagana sa akin, mahinahong sabi ni Harvey. Nakilala niya ang isang katulad na piling tao noong nakikipaglaban siya sa larangan ng digmaan maraming taon na ang nakalilipas. Ang Onmyoji mula sa Island Nation, Witch Doctor mula sa South Sea, at ang Nordic Witches. At marami na siyang nakatagpo na mga elite na tulad nila at marami sa kanila ang napatay. Bagamat hindi niya na-master ang kanilang mga diskarte, hindi ganoon kahirap para sa kanya na sirain ang mga ito. Nawalan ng interes si Harvey na magpaliwanag matapos sumagot kay Takumi. Lumakad siya pasulong, at itinaboy ang Demon Bane sa direksyon ni Takumi. Napuno ng takot ang mga mata ni Takumi nang makita niya ang pag-atake ni Harvey. Habang siya ay isang Onmyoji, siya ay napakahina sa martial arts. Gayunpaman, wala siyang matatakbuhan o pagtaguan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, at isang puting pakpak na gawa sa papel ang nakalabas mula sa kanyang manggas, na lumilitaw sa kanyang harapan upang harangan ang pag-atake. Whoosh! Hindi bumagal ang pag-atake ni Harvey. Sa kabila ng makapangyarihang diskarte sa depensa ni Takumi, ang puting pakpak ay hiniwa pa rin ni Harvey sa kalahati. Isang marka ng dugo ang lumitaw sa isang linya na nagsisimula sa noo ni Takumi. Napuno ng di paniniwala ang kanyang mga mata habang nakahawak sa kanyang leeg, na napaatras at bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Takumi na ang kapangyarihang nilinang niya sa loob ng mahabang panahon ay mabilis na naglalaho. Bakas sa mukha niya ang takot at galit habang galit na nakatingin kay Harvey. Ang lakas ng loob mong pilayin ako, Harvey. Hindi makapaniwala si Layton at ang iba pa sa sinasabi ni Takumi. Tinitigan nila ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Hindi sila makapaniwala na kahit ang Way of Woods ni Takumi ay hindi makaligtas sa isang pag-atake ni Harvey. Ngayon, kailangan pang seryosohin ng mga taga-isla si Harvey. Si Aya, mula sa pamilya ng sangay ng naghaharing royal family, ay pinikit ang kanyang mga mata. Kung makaka-recruit sila ng isang tulad ni Harvey, malaki ang pakinabang nito sa kinabukasan ng Island Nation. Takumi, isang grupo ng mga lalaki mula sa Way of Wood ang maingat na tinulungan si Takumi na makatayo. Ilang doktor ng Island Nation ang sumugod, at sinusubukang humanap ng paraan para gumaling siya. Hindi pinansin ni Takumi silang lahat. Sa halip, sinamaan niya ng tingin si Harvey. Ang lakas ng loob mong pilayin ako, Harvey. Sinasabi ko sa iyo ito ngayon, hindi pa ito tapos. Nang ahas kang pilayin ang isang Onmyoji mula sa Way of Wood, ginawa mo ang iyong sarili na mortal na kaaway ng pamilya namin. Papatayin kita, gayunpaman kung kaya ko. Puputulan ko ang lahat ng may kinalaman sa iyo. Sisirain ko pa ang mga libingan ng mga ninuno mo. Ang tanging nasa puso ni Takumi ay walang katapusang galit. Bilang isa sa mga batang elite ng Way of Wood, maaari sana siyang maging isa sa mga pangunahing miyembro para kontrolin ang Way of Wood. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita dito ay para lamang ipagdiwang ang kasal ni Shingon sa ngalan ng Wood. Nang magdesisyon siyang turuan ng leksyon si Harvey dahil hindi niya matanggap kung gaano ka-arrogante si Harvey, hindi niya inaasahan na mapilayan siya ni Harvey. Para sa Way of Wood, kapag nawalan siya ng kapangyarihan bilang isang Onmyoji, siya ay magiging katulad ng isang lumpo sa kanyang pamilya. Siya ay magiging walang iba kundi isang alipin. Sa sandaling iyon, nawala na sa kanya ang lahat ng dati niyang taglay pati na rin ang kanyang kinabukasan. Nais ni Takumi na ganap na sirain si Harvey. Lahat kayong mga taga-isla ay hindi nakakaintindi ng isang bagay, sabi ni Harvey habang nakatingin kay Takumi, na pinapakita ang kanyang mga pangil sa kanya. Ang pagtahol bilang isang talunan ay walang kabuluhan, at mapapatay ka lang nito. May inihagi si Harvey mula sa kanyang kanang kamay. Ang Demon Bane ay bumaril sa hangin at agad na tinusok ang lalamunan ni Takumi. Lahat ng sumpa ni Takumi ay agad na tumigil. Bakas lang sa mukha niya ang kawalan ng paniwala na hindi siya makapaniwala na napatay siya ng ganoon kabilis. Ang galit, panghihinayang, hindi paniniwala,
at iba pang uri ng emosyon ay lumitaw sa puso ni Takumi. Kung mabubuhay pa siya ng isang beses, hindi na siya magiging matigas ang ulo. Hindi napigilan ni Layton at ng iba pa ang sumigaw, Takumi. Napabuntong hininga ang ibang taga-isla. Ito ang embahada ng Island Nation. Ang lahat ng mga tao dito ay mga elite ng Island Nation. Gayunpaman, pinatay lang ni Harvey ang isang taong may ganoon kataas na katayuan ng walang pakialam. Pakiramdam nila ay nananaginip sila. Ang tanga, sa wakas ay napagtanto ng mga mula sa Way of Wood ang nangyari dahil nasa tabi sila ni Takumi. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili, at lahat sila ay gumamit ng yin-yang teknik na gustong patayin si Harvey. Ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay, at ang Demon Bane sa lalamunan ni Takumi ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Habang lumilipad pabalik ang Demon Bane, lumitaw ang isang pulang linya sa lalamunan ng mga Onmyoji mula sa Way of Wood. Napahawak sila sa kanilang lalamunan habang sila ay bumagsak sa lupa, at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6665. Hindi lamang ang martial arts ng Island Nation ay nasa isang mapaminsalang antas, kundi pati na rin ang iyong mistisismo. Pinaglaruan ni Harvey ang Demon Bane sa kanyang kamay. Sinabi ko sa iyo na sumuko ka, ngunit hindi pa bahuli ang lahat para makaramdam ng anumang pagsisisi. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, hindi maiwasan ng mga taga-isla na ipikit ang kanilang mga mata. Siya ay mayabang. Siya ay sadyang masyadong mayabang. Ang pinuno ng Abitu Way, si Shigeki Matsuda, ay orihinal na kalmado. Gayunpaman, kahit siya ay medyo nabalisa. Kung walang makakapigil kay Harvey ngayon, mawawala ang lahat ng dignidad ng mga Islander. Walang pakialam si Shigeki sa pananakot sa nakababatang henerasyon sa kabila ng pagiging isang senior. Ibinagsak niya ang kamay sa coffee table sa tabi niya at agad na umakyat sa stage. At sino ka naman? Lumingon si Harvey at pinikit ang mga mata habang nakatingin kay Shigeki. Ramdam ni Harvey na medyo delikado siya. Ako ang pinuno ng Abitu Way at isang Sword Saint din. Ang pangalan ko ay Shigeki Matsuda. Dahan-daang sabi ni Shigeki. I'm very impressed with your power, Mr. Harvey. Pero kahit gaano ka kalakas, hindi ako papayag na ipahiya mo ang martial arts at mysticism ng aming bansa. Kung manunood lang ako at walang gagawin habang pinapahiya mo ang bansa ko, hindi ako makakatayo ng diretsyo pagkatapos nito kahit saan ako magpunta. Natatakot ako na kailangan kitang turuan ng leksyon. Napangisi si Harvey. Kung gusto mo talagang lumaban, itigil mo na ang pag-aaksaya ng hininga mo. Natalo ko na ang maraming Sword Saint ng iyong bansa sa puntong ito. Hindi magiging mas kahanga-hanga ang pagdaragdag sa iyo sa pile. Dahil may death wish ka, gawin mo ito kaagad. I will make it painless for you. Ha! Ang yabang! Tumawa si Shigeki. Hindi siya na-provoke sa mga sinabi ni Harvey. Hayaan mo akong maramdaman kung gaano ka kalakas. Sa sandaling sinabi niya iyon, hinawakan ni Shigeki ang hilt ng kanyang mahabang espada, yumuko, at mabilis na binunot ang kanyang espada. Bagamat mukhang isang simpleng hakbang, ito ay mabilis, brutal, at tumpak. Ang pinakamahusay na martial arts sa mundo ay isa sa bilis. Ang pinakamabilis na hakbang ay hindi kailanman maipagtatanggol. Halatang naiintindihan ito ni Shigeki. Sa orihinal, ang mga pamamaraan ng espada ng Abitu Way ay medyo mystical din. Gayunpaman, noong ginamit ni Shigeki ang kanyang sword technique, ito ay simple at walang magarbong. Gayunpaman, ang isang simpleng pag-atake lamang ay sapat na para maramdaman ni Harvey ang walang limitasyong hangarin na pumatay sa likod nito. Madaling makita na habang si Shigeki ay hindi kasing sikat ni Akio o Shinnosuke, mas malakas siya kaysa sa alinman sa kanila. Nabalot na ni Harvey ng buwang hangarin na pumatay kay Harvey bago pa niya magawa ang anuman. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, at hindi niya pinansin ang pamatay na layunin at itinaas ang Demon Bane. Klang!
Nagkaroon ng malakas na tunog ng sagupaan ng metal, at lumipad ang mga spark sa hangin. Isang malakas na alon ang hamampas sa hangin, na naglalayong tangayin ang lahat. Dumilat ang mga mata ni Harvey at lumipat siya sa kaliwa, na tinakpan si Yvonne sa likuran niya. Siya lang ang kumuha ng lahat ng pressure. Nang tumila na ang alikabok pagkatapos magsagupaan ng magkabilang panig, nakita ng lahat na nakatayo pa rin doon si Shigeki habang medyo naka-atras na si Harvey. Naghiyawan at pumalakpak ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Maging ang mga espiritu ni Layton at ng iba pa ay napasigla. Hindi nila matiis na makita ang sariling bansa na gumagawa ng mas mahusay. Kawili-wili, maaari mong harangan ang aking pag-atake sa kabila ng iyong kabataan. Kung bibigyan ka ng oras, magagawa mong maabot ang isang imposibleng taas. Maaari ka ring maging walang katapusang malapit sa antas ng tagapagturo ng naghaharing pamilya ng hari, sabi ni Shigeki na may paghanga, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas madilim. Kung si Harvey ay mahirap nang harapin ngayon, tiyak na siya ang magiging pinakamalaking kalaban ng Island Nation kung mabubuhay siya. Sa pag-iisip na iyon, huminga ng malalim si Shigeki. Gumawa ulit siya ng isa pang hakbang, papunta sa kinatatayuan ni Harvey. Tahimik na tumingin si Harvey kay Shigeki at hinawakan ang Demon Bane sa harap niya. Khlang! 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 Pabilis ng pabilis ang pag-atake ni Shigeki, pati na rin ang mas brutal. Sa simula, 70% lang ng kanyang kapangyarihan ang ginamit niya. Gayunpaman, habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, ang bawat pag-atake mula sa kanya ay nagpapakita sa kanya na nagiging mas brutal. Parang gusto niyang ibagsak si Harvey sa kanya. Hindi nais ni Harvey na makipaglaban sa kanya ng direkta, at hinaranggan ang pag-atake ni Shigeki ng madali. Hindi dahil hindi niya matatalo si Shigeki, gusto lang niyang makita kung anong uri ng mapagpasyang pag-atake ang isang tulad ni Shigeki. Nang makita ni Shigeki na maaaring harangan ni Harvey ang kanyang pag-atake ng hindi kumikibo, kumilos siya at agad na lumitaw sa himpapawid. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas pababa. Mabilis ang pag-atake at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Interesting, tumango si Harvey. Itinaas niya ang Demon Bane at madaling hinaranggan ang pag-atake ni Shigeki. Khlang! Nang inig ang katawan ni Shigeki habang nasa himpapawid pa rin siya at agad siyang natangay ng kalaban na puwersa. Sa sandaling mapunta siya sa lupa, kinailangan niyang umatras ng 12-dosenang hakbang upang tuluyang mapawi ang lahat ng nakakatakot na puwersa mula sa pag-atake ni Harvey. Bakas lamang sa mukha ni Shigeki ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Hindi siya gaanong nagulat sa lakas ni Harvey, bagkus sa kung gaano kadaling harangin ni Harvey ang kanyang pag-atake. Yun lang ba? Kung yun lang, I guess it's my turn now. Nakangiting sabi ni Harvey. Umabanti siya ng isang hakbang. Ito ay isang direktang tuwid na laslas na naglalayon kay Shigeki. Isang simpleng pag-atake, ngunit dahan-dahan itong lumawak sa mga mata ni Shigeki hanggang sa puntong ito na lang ang nakikita niya. Ang ekspresyon ni Shigeki ay isang pagkabigla, at kinagat niya ang kanyang dila para piliting gisingin at inilagay ang kanyang longsword pahiga sa kanyang harapan. Protektahan! Sumigaw siya, at lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa kanyang espada. Karaniwang nagsasalita, ang isang depensa na tulad nito ay dapat na sapat upang harangan ang lahat ng mga pag-atake. Ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Shigeki na ang simpleng laslas ni Harvey ay naging walang kapangyarihan sa kanya kahit na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shigeki na ang pag-atake ay hindi isang bagay na maaari niyang harangan. Khlang! Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga talam, gusto na ni Shigeki na umatras. Bago pa niya magawa, malinis na hiniwan ng Demon Bane ang kanyang longsword. Matapos ang pag-atake ni Harvey, lumitaw ang isang linya ng dugo mula sa noo ni Shigeki, na mabilis na kumalat hanggang sa kanyang lalamunan. Si Shigeki ay naglabas ng kakaibang tunog mula sa kanyang lalamunan, at umindayog ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Natalo si Shigeki, tapos namatay siya.
Ang pinuno ng isa sa 6 schools of martial arts at isa sa 6 major sword saints ng Island Nation ay natalo kay Harvey. Higit pa rito, ang kabayaran para sa pagkatalo ay ang kanyang buhay. Marami sa mga taga-isla ang likas na kinurot ang kanilang mga mukha matapos makita ang nangyari. Nang makaramdam sila ng sakit sa kanila na kumpirma na hindi nga sila nananaginip. Lahat ng nangyari ay totoo. Walang inaasahan na si Harvey ay sobrang nakakatakot. Hinahamon na siya ng mga taga-isla, ngunit hindi pa rin siya naapektuhan nito. Hindi lamang niya napanatili ang kanyang peak form, ngunit madali rin niyang napatay si Shigeki. Ang mga tao mula sa Way of Wood at sa Abito Way ay namatay. Ito ay isang kabuoang kahihiyan para sa parehong martial arts at mystic na komunidad ng Island Nation. Nakakabigla ang pagkamatay ni Shigeki kung kaya't marami sa mga elite mula sa Abito Way ang naramdaman lamang na nanlalamig ang kanilang mga kamay at paa. Wala silang tiwala sa pag-atake kay Harvey. Mga duwag, kayong lahat, malamig na sabi ni Harvey habang tinitingnan niya ang Demon Bane, at nililinas ang talim nito. Lalong nagalit ang mga taga-isla nang marinig nila iyon. At sa sandaling ito, sa wakas ay humakbang pasulong si Aya na kanina lang nakatingin. Lumapit siya kay Harvey, isang halimuyak na nakapalibot sa kanya, at tumayo sa harapan niya. Totoong nanalo ka ng ilang round, Harvey, pero para ipahiya mo kami ng ganyan ay lumampas ka sa linya. You better stop, push your luck. Si Aya ang huling estudyante ng maalamat na tutor na inatas ang magturo sa mga anak ng naghaharing pamilya ng hari. Hindi lamang napakataas ng kanyang katayuan, ngunit siya rin ay napakatalino. Kilala siya sa pagiging isang makapangyarihang asasin, na nag-iiwan ng bundok ng mga katawan. Ang karanasan ni Aya ay nagbigay sa kanya ng isang matapang na puso. Kahit na pagkatapos na patayin ni Harvey si Shigeki, hindi siya naapektuhan nito. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Harvey na may kalmadong mukha. Ang kanyang katapangan at lakas ng isip lamang ang nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Nagsimulang umiyak ang lahat ng mandirigma mula sa Island Nation nang makita nila ang prinsesa, na parang isang idolo sa kanila. Kamahalan, bigyan mo kami ng hustisya. Pakipatay ang lalaking ito na matapang para ipahiya ang Island Nation. Ang taong iyon ay nararapat na mamatay. Si Aya, sa kabila ng narinig niyang mga salitang iyon, ay hindi natinag. Pasimple niyang tiningnan si Harvey ng malamig, na para bang gustong makita siya. Gusto mo na rin bang mamatay? Nakangiting sabi ni Harvey. Normally, hindi ako pumapatol sa mga babae. Ang problema, I've been making exceptions for the women from your country. Kung gusto mong pilitin ang kamay ko, huwag mo akong sisihin sa hindi pagligtas sa iyo. Napakaraming kababayan mo ang pinapatay ko noong nakaraan, ngunit hindi ako nakapatay ng sinuman mula sa naghaharing pamilya ng hari. Nagkunwari si Aya na walang narinig na sinabi ni Harvey, at mahinahong tumugon, Harvey, ang dahilan kung bakit ka nandito ay para sirain ang kasal. You're simply trying to create chaos. Ano pa ba ang gusto mo pagkatapos mong patayin at masaktan ng marami? Kung ako sa'yo, I'd choose to end this here and live right now. Otherwise, you won't be able to bear the consequences of your action. Mga kahihinatnan. Kumunat ang noo ni Harvey. Anong kahihinatnan pagkatapos kong patayin ang iilan lang sa inyo? Not to mention, after what I did today, even if I choose to stop, will you let it slide? Kahit gusto mong pigilan ang pagdurugo, sa tingin mo papayag sila. Aya Fujiwara, you're thinking too simple. We should continue. Let's continue until I die. Nang marinig ito ni Aya ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Harvey, ganyan ka ba talaga katigas ng ulo? Sa ngayon, namumuo na ang galit sa mukha niya. Dahil sa kanyang katayuan, ayaw niyang makipag-away sa isang karaniwang tao. Gayunpaman, paulit-ulit siyang hinahamon ni Harvey sa pamamagitan ng pagpapahiya sa bansang isla. Naiinis na siya. Nang maisip iyon ni Aya ay dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang kamay sa hilt ng longsword sa kanyang baywang. Ngayong nakatigil ang magkabilang panig, at halatang sasalakay na ang prinsesa. Hamalakhak si Harvey habang nakapikit ang mga mata at tumingin kay Aya.
Personal na gagawin ito ng kamahalan. Napatingin siya kay Shingan, na sarap sa palabas. Shingan, nakatayo ka pa rin dyan at nanunood kapag nasa gitna ka ng bagyong ito habang ang ibang mga taga-isla ay parang paulit-ulit akong inaatake. Hinala ko ito ay dahil ayaw mong makipaglaban sa akin. Gagamitin mo ang aking mga kamay para alisin ang lahat ng iyong posibleng kakumpetensya na maaaring magbanta sa iyo. Sa pamamagitan nito, maaari kang umakyat sa mga ranggo at maging tunay na numero 1 sa nakababatang henerasyon. Aaminin ko, you're quite the scheming man. Gamit ang mga salita ng iyong bansa, ito ay tinatawag na paggawa ng mga plano na libu-libong milya ang layo ngunit nakakamit pa rin ang tagumpay. Pinaplano mong gamitin ang lahat ng mga taga-isla dito bilang iyong stepping stone. Kahit na ang prinsesa ng naghaharing pamilya ay ginawa mong stepping stone. Shingan, napakalaki ng iyong pakana na kahit ako ay humanga. Hindi kita masisisi, dahil ang lahat ng tinatawag na elite dito ay pawang mga bronze at walang utak. Inaasahan na magagamit mo sila at durugan sila sa ilalim ng iyong mga paa. Mukhang ang totoong tao na gustong sirain ang buong Island Nation's martial arts community ay hindi ako, kundi ikaw, Shingan. Hindi naman nagmamadali si Harvey. Alam niya na kapag hindi niya sinasadyang mapatay si Aya, ang buong Island Nation's martial arts community ay magagalit at talagang lalabanan siya hanggang sa huli. Habang hindi siya natatakot sa kanila, ang mga tao sa paligid niya ay maaapektuhan. Bago siya gumawa ng anuman, nagpasya siyang inisin ng kaunti si Shingan. Ito ay para hindi na lang maupo si Shingan at manood ng palabas. Nais din ni Harvey na i-redirect ang atensyon ng lahat sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano nagkakaisa ang mga taga-isla, kapag nagsimula na silang maghinala, hindi na sila muling magiging isang nagkakaisang prente. Kapag sila ay naging kainahinala, nahatulan na nila ang kabilang partido bilang nagkasala. Gaya ng inaasahan sa sandaling sinabi ni Harvey ang lahat ng iyon, tumahimik ang lahat ng mga taga-isla na gustong lumaban. Lahat sila ay nagpalitan ng tingin, sa pag-aakalang may katuturan si Harvey. Lahat ng namatay sa simula pa lang ay mga tagalabas, at wala sa kanila ang mula sa Shinto Way. Maging si Aya ay napakunot ang kanyang manipis na kilay at likas na lumingon kay Shingan. Alam ng namumunong pamilya ang tungkol sa ambisyon ni Shingan at ng Shinto Way. Ngayon ay dapat na araw na silang lahat ay nagkakaisa. Ngunit dahil itinuro ni Harvey ang ambisyon na maaaring taglayin ni Shingan, sapat na iyon para maging ang sinumang may bakal ay magdududa kay Aya. Kaya niyang ipaglaban ang karangalan ng Island Nation. Kaya niyang labanan si Harvey hanggang sa huli. Ngunit hindi siya papayag na maging stepping stone ng iba. Si Shingan, naramdam ang pagdududa sa mga mata ni Aya, ay sumimangot. Naisip nga niya na gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin ang mga magbabantes sa kanyang paghahanap ng higit na kapangyarihan. Isa pa, gusto niyang umatake kapag naubos na si Harvey. Magagawa niya ang kanyang reputasyon kung nagawa niyang talunin si Harvey sa isang pag-atake. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ni Harvey ang lahat ng kanyang mga plano. Si Shingan ay isang taong lubos na mapagpasya. Naunawaan niyang hindi na niya basta-basta mapanood ang palabas. The moment this crossed his mind, ngumiti agad siya kay Aya at humarap sa stage. Your Highness, the people from Country H have always been quite scheming. Don't fall for it. Since Harvey suspects my objective, then I'll personally make my move right now and destroy him. That way, natural kong mapapatunayan na lahat ng sinabi niya ay basura. Pagkasabi niya noon ay agad na tumakbo pasulong si Shingan. Sa sobrang bilis niya para siyang blur. Maging ang mga elite sa martial arts community ay hindi naabutan ng kanilang mga mata. Sa isang iglap lang ay nagpakita na si Shingan sa harapan ni Harvey. Agad siyang gumawa ng karate chop, at itinutok mismo sa lalamunan ni Harvey. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, at itinaas niya ang kaliwang kamay, pinatigil ang pag-atake ni Shingan. Bam! May malakas na tunog, at agad na pumutok ang manggas ni Harvey. Umatras siya ng ilang talampakan ang layo, at naabot ang halos dulo ng entablado.
Noon lang niya nagawang pigilan ang nakakatakot na puwersang iyon. Nang makita nilang nakabawi si Harvey sa isang hit, lahat ng naroon ay nagsimulang magsaya. Maging si Aya ay ngumiti at lumayo. Walang kwenta ang pakikialam niya ngayon. Harvey, curious ka ba? I didn't use my energy, so paano ako nakaatake ng ganito kabangis? Hindi nagmamadali si Shingon na ipagpatuloy ang pag-atake pagkatapos ng kanyang unang tama. Inilagay lang niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at nasiyahan sa resulta. Ito ang kombinasyon ng genetic technology ng bansa A pati na rin ang tradisyonal na martial arts ng aming island nation. Sa kasaysayan ng aking bansa, kakaunti ang maaaring ituring na pinakamakapangyarihang martial artist. Nabalitaan ko na lahat sila ay nalampasan ang kaharian ng isang tunay na mandirigma, na naabot ang isang paraan upang pag-isahin ang kalikasan at ang tao. Pagkatapos, sa mga araw ng mga alamat, lahat sila ay pumasok sa isang mas mataas na antas ng pag-iral. At ang kanilang mga inapo, kami, lahat ay may nasa loob ng aming dugo. Tinawag ito ng mga tao mula sa bansa A na God Gene, habang tinatawag naman itong divine inheritance ng mga taga-isla. Gayunpaman, ang isang bagay na tulad nito ay napakahirap kunin. Nakakuha lang kami ng isang dosis mula sa buong island nation. At ako, bago pumunta sa bansa H, ay nag-inject ng sarili ko dito. Ang nakatayo sa harap mo ay hindi lamang ang saya ng Shinto Wei, kundi ang inapo rin ng mga Diyos, ang nagmana ng kanilang pagka-Diyos. Ikaw, isang mortal lang. Bakit hindi mo pa ako sinasamba? Kabanata 6670. God Gene, Divine Inheritance. Kumunot ang noo ni Harvey bago ngumiti. Sa palagay ko alam ko kung ano iyon. Kailangan kong aminin na ang genetic na teknolohiya ng bansa A ay talagang napakahusay. At nakikita kung paano nila nakuha ang isang bagay na tulad nito. Ngunit, isang tulad mo na umaasa sa mga panlabas na kadahilanan. Gaano karaming hilaw na talento ang mayroon ka? Shingon, naihanda mo na ba ang iyong kalooban? Kung hindi pa, bibigyan kita ng oras. Isang kalooban. Nakangiting sabi ni Shingon, sa tingin mo ba kailangan ko ng will para harapin ang mga basurang tulad mo? Si Harvey ay nagpakita ng malaking kapangyarihan ngayon, ngunit si Shingon ay hindi natakot, lalo na pagkatapos niyang iturok ang kanyang sarili ng God Gene. Naniniwala siya na siya ay banal. Normal na tao lang si Harvey, gaano man kalakas si Harvey, paano niya matatalo si Shingon? Ang kailangan lang bigyang pansin ni Shingon ay huwag bigyan ng pagkakataon si Harvey na makatakas. Sa sandaling naisip niya iyon, pinunit ni Shingon ang kanyang kamiseta at ipinakita ang martial arts robe na suot niya sa ilalim nito. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey. I only need 1 minute. 1 minute is enough for me to cripple you. Another minute, and I'll clean up the wedding venue. In 3 minutes, the wedding will start again. And you, after being disabled, you can only watch me sleep the woman you love as you kneel by my bed. Oh, right, maliban kay Yvonne, nabalitaan kong may relasyon din kayo ni Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer. I'll send them an invitation here para magkaroon sila ng reunion with you. I'll show you what it means when I say the islanders cannot be humiliated without cost. Ramdam ng lahat ng taga-isla na kumukulo ang kanilang dugo sa pananabik nang marinig nila ang kanyang mga salita. Shingon, Shingon, naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Originally, I was planning to simply cripple you. Since you like to cross the line so much, I'll have to kill you now. If you need any reinforcements, call them now. Otherwise, being as useless as they are, they'll die a little too fast if they come up one by one. Sa sobrang galit ng mga taga-isla, kinilig sila. Ano ang ibig sabihin ni Harvey na kailangan nila ng mga katulong? Hindi ba niya alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan niya ngayon? How dare he act so arrogantly even at this time? Wala naman siyang mawawala kung titigil lang siya, di ba? Tumawa si Shingon. Oh, Harvey, you don't have to make a trap for me.
Bagamat kaming mga taga-isla ay kadalasang gumagawa ng todo para sa aming mga layunin, hindi ka pa karapat-dapat para dyan. Ako lang ay sapat na para patayin ka. Narito ang aking mga utos, manalo man ako o matalo, walang gagawan ng anumang galaw. Bakas sa mukha niya ang pagmamataas ni Shingon nang sabihin niya ang mga salitang iyon. I gave you the chance since there's no difference to me whether all of you came one by one or together. The biggest difference is how long time I have to spend, mahina hong sabi ni Harvey. Tanga, ngunguso si Shingon nang maglakas loob pa rin si Harvey na ipahiya ang mga taga-isla sa ganitong estado. Agad siyang tumakbo pa punta kay Harvey. Hindi siya gumamit ng anumang sandata at simpleng sumalakay, ang kanyang kanang kamay ay naging mga kuko.